Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, si PRD, yun kung mga nasa harap, kailangan niyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. Diba? Sino yung mga magulang na yung generation na laging galit? Galing dyan. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siyang galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit, habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So, paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So, syempre, pag ikaw bata ka, diba? Pasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So, ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay malaki, nag-aaral na elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old ha, hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor ha, alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Nandiyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay, ulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako, alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges at universities. Baka mapaparita pa tayo. Hindi nila alam, ang mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero, nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon na match ako na-waitlist ako sa political science. So, sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya, sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun eh. UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi namin, nag-wild. Naggalit sa PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Sabi niya, hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang
ng makabayan. Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, so sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo ng doktor. So mag-pre-med ka na nga. Okay. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yun, natapos kagad ako. And then, ito na. Mag-medicine na. Sobrang excited. Si President Duterte. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayun na, may school ka na, na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Ganyan siya ka-excited. Sige mami, paalam kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang, 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam niyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako. Sobra. Tapos, dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So, kinabahan na ako. Kasi, di ba sa probinsya, di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off yun. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class of ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makaka-uwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uwi ka, drop out. Nag-apply ako ng, sabi niya, naisip ko pa noon, pinag-iisipan ko ang kapalaran ko. Wait, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nag-decision ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams, entrance exams. So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Sabi niya, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kaming nandyan sa Medjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, sobrang, I think mas masaya siya. Nung nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya. Noong ikumpara ko, nung pasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard lang yung generation ng parents natin, yung magulang natin. So, nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na pagalitan din ako. Na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo,
magiging kapit ka lang ng politiko. Ganyan siya. Di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para i-dik-dik sa'yo, mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So, nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive noon. Kahit maging halaman ako, diligan ako kami. Ganyan kami ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kaysa sa kanya, ng tatay ko. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3, 5 points ang layo namin. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aaral eh. Nag-aaral ako, pang-catcher ako eh. Galing! So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya po, hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paligid niya. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, anong grade na ito? Anong eskwelahan? Ito anong grade na? Anong eskwelahan ito? Ito anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD, kamusta ng apo? Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May boyfriend ka na? Saan mo gusto kumain? Makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako noong 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma mo ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo. Huwag ninyo silang pigilan. Dahil minsan ako pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yun. Iba yung opportunities
oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kesa natapos lang ng grade 3, grade 4. At madami yon. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, huwag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila.